Ang bituin
Ano tayo te? Sana yung... Ay, buntag! Kingdom of God! Mga anak ni Mahal na Hari! Philemon Ondo, Priam Bonanza. Ni April. Mabuhay po ang Kingdom of God. Ngayong araw na ito, April 11, 2024, ito ang araw na pinakahihintay nating lahat ng mga kaani ng kaharian ng Diyos. Ito ay tinatag ng ating mahal na Supremo, mahal na Hari Philemon Ondo Priam Bonanza noong July 27, 1982. Na ito ay tinatag doon mismo sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Sapagkat ito ang tamang sukat ng panahon bilang hudyat sa pag-umpisa ng isang oras ng Diyos. Ang isang oras ng Diyos ay 41 taon, 8 buwan, at 14 na araw na pinagtitibay batay sa ating mababasa sa banal na kasulatan na nagsasabi. At nagtayo sa malayo dahil sa takot sa paghihirap sa kanya ng Babylonia, gambayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Mababasa natin ito sa Apokalipsis 18:10. Sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayoy malaking kayamanan sa bawat tinuong daong, sa bawat dagdayan sa mandato at ang mga mandaragat at lahat ng nagsipaghanap buhay sa dagat ay nagkatayo sa malayo. Ito ay mababasa natin sa Apokalipsis 18:17. Binigay ng Diyos ang kanyang hatol sa dakilang bayan ng Babylonia sa loob ng isang oras. Ito ay pinapakita ng Diyos na si Jesucristo doon sa kanyang alagad na si Apostol Juan Evangelista. Dahil sa panahon ito ay pinapakita ito kay Apostol Juan na natapos na ang paghahari ng bayang Babylonia. Ang nakaraan dito sa mga talatang ito ay magaganap sa kasalukuyang panahon. Ang Babylonia ay nagiging haring bansa sa taong 606 BC at nagwagas sa pagiging haring bansa sa taong 538 BC. Sa makatuwid, 68 taon lang ang paghahari ng Babylonia. Naging haring bansa na naman ang Medo-Persia na pumalit sa Babylonia. Hindi natin mahakilang ang isang oras ng Diyos sa paghatol sa Babylonia batay sa pangyayari noon. Ayon kay Manahari Philemon Ondo Priam Bonanza,
ang nagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa Pilipinas na ito ay makikita natin sa pamamagitan ng tinurong panahon na 2,520 years o 520 taon na kayang pabalikin ang nagaganap at makikita natin sa kasalukuyan o sa hinaharap. Kung ating ibabawas sa tinurong panahon na 2,520 ang 606 BC, ang sagot ay 1940. Dito sa taong ito, bumalik ang espiritual na Babylonia. Paano natin makikilala ang espiritual na Babylonia? Kung si Haring Nabucodonosor sa Babylonia ay sinira niya ang bayang banal na Jerusalem at binihag niya ang taga-Israel at dinala sa Babylonia. Dito rin sa taong ito, 1914 ay lumabas ang espiritual na Babylonia na sisirain niya ang kabanalan ni Jesucristo sa kanyang paniniwala na tao lamang ito at hindi Diyos. Binihag nila ang mga tao na naniniwala sa pagiging Diyos ni Jesucristo. Ayon sa plano ng Diyos, nahatulan niya ang Babylonia pagkatapos ng 70 taon. Ngunit ito ay pinaiglit dahil sa kanyang mga hirap. Ito ang nakasulat sa banal na aklat. At mangyayari pagkaganap ng 70 taon na aking parurusahan ang hari ng Babylonia at ang bansang Yaon, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan at ang lupain ng mga Kaldeo at aking gagawing sira magpakailanman. Jeremiah chapter 25, verse 12. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay wala lamang makakaligtas. Datapwat dahil sa hirap ay paikliin ang mga araw na yaon. Magkano yan? Mababasa natin doon sa Matthew chapter 24, verse 22. Yung sa phone? Mula sa taong 1940, Pwede mamaya niya konti. idagdag natin ang 68 taon, ang sagot ay 1982. Dito lalabas ang hirang ng Diyos kasama niya sa pagkahari. Sa ganap ng ika-27 ng Hulyo 1982 ay lumabas ang mga hirang ng Diyos at lumabas sa taong ito ang espiritual na zero. Ang Kristo na sugo ng Diyos para itayo niyang muli ang nasirang Jerusalem. At sa taong ito, hinahanap ng Diyos ang kanyang mga alagad na kasama niya sa kanyang paghahari. Taas ng pitch ko ha. Tapos kasi Kung magagayoy, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. 1, 2, 3. Manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Ang mga hinirang ang hinahanap ng Diyos at yung pinagpala para makasama niya sa kanyang paghahari
dito sa sanlibutan. Binigyan ng Diyos ng isang oras ng Babylonia mula Hulyo 27, 1982. Idagdag natin ang 40 taon, ang 40 taon, 8 buwan at 14 na araw. Ang sagot ay April 11, 2024. Ngayong araw na ito. Na ang hirang o ang hinirang ng Diyos ay magsimulang maghahari. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisipagtanggap ng kaharian ng Diyos at aaliin ang kaharian magpakailanman. Sa makatuwid bagay, magpakailanman. Ang mga banal, apostol, mga propita ay nagkagalak dahil ang hatol ay ibinaba ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng parada sa araw na ito. Kaya nilibot natin ang buong pulo ng bayang banal, ang bagong Jerusalem o ang bagong Mesopotamia, ang bayan ng Dapitan, para ipakita hindi lang dito sa Dapitan, kundi sa buong mundo ang kagalakan dahil ang hatol ng isang oras ay nakaganap na. Na ang Babylonia ay guguho at papalit na ang Siro, ang hari ng mga hari, kasama ang hari ng kanyang kaharian. Magagalak na tungkol sa kanya o langit o kayong mga banal at kayong mga apostol at kayong mga propita, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa kanya. Nangunguna ang hari ng mga hari na nakasuot ng gintong kapa. Kasunod ang mga mahardikang angkan na hari na nakasuot ng kulay pila na kapa. Ang mga apostol na nakasuot ng kulay tanso na kapa. At ang mga propeta na nakasuot ng mahardikang bughaw. At ang mga banal na nakasuot ng pulang kapa at ang mga ebanghelista na mga municipal leaders at ang mga tagapagturo ay ang mga barangay leaders na nakasuot ng purple o lila na kapa. Kaya ang pagganap natin sa araw na ito ay isang malaking palatandaan ng ating tagumpay bilang tunay na mahardikang pamilya. Mga hari, mga reyna, mga prinsipe, mga prinsesa, at ang mga hina ng Diyos dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Mabuhay ang kaharian ng Diyos! Walay lahing dato sa kalibutan. Kung dato man ang Japan, karon dato ng Amerika, dili makahimo sa Pilipinas.